Crispy, hot, and spicy fried chicken ba ang hanap mo, Kailian? Tara, gawin natin. Maliban kasi sa biryani, ito din ang isa sa pinakagustong kainin ng asawa ko pag nanonood siya ng football. Or kaya naman kapag weekend ay nagpapaluto siya ng fried chicken para kainin naming dalawa at pagsaluhan. Paano? Tara, ito na! Sa 4 na pirasong wings, hinati-hati ko, naging 8. Binabad ko nga pala ito alas 9 ng umaga hanggang ngayong alas 2 ng hapon, so 5 oras na ang nakakalipas. Mas masarap nga ito kapag overnight na babad. Eto na nga at habang nagpapainit tayo dito ng kawali ay magbibiyak na tayo ng itlog. Isang itlog lang yung aking gagamitin dito. Binabad ko nga lang mga kailian yung chicken ng asin, paminta at konting crispy fry breading mix din na spicy. Pagkatapos nga nating mabatil yung itlog, tsaka naman ako maglalagay ng mantika dito para painitin. At habang pinapainit natin yan, sa malinis na bowl, meron na akong harina, naglagay din ako ng paminta, isang kutsarang cornstarch na maliit, tapos syempre ay dito na natin ilalagay yung ating crispy fry breading mix. Hahaluin nga lang natin itong mabuti para ma-well combine yung ating mga ingredients. At syempre bago ko pa makalimutan, naglagay din pala ako ng kaunting asin pa. Eto nga at ready na yung ating mantika, kaya naman dito sa puntong ito ay magko-coat na tayo ng ating chicken wings. At kung paano ako mag-coat ng chicken, ito naman yung ginagawa kong technique. Kung saan ko nga hinalo kanina yung ating mga dry ingredients, ay dun ko na rin shinake yung ating chicken wings. Sa puntungang ito ay maglalagay na tayo dito sa ating kawali. Yung iba kasi kapag nagpa-fry sila ng chicken, pinapakuluan muna ang kanilang mga chicken. Pero ako hindi na, nililinisan ko na lang, minamarinate, tapos diretso pirito na. Basta huwag niyo lang kakalimutan na maglagay ng konting cornstarch sa inyong breading. Pwedeng-pwede yan, magiging extra crispy. Huwag naman yung masyadong madaming cornstarch para hindi matigas ang inyong chicken. Kailangan din talaga pag nagluluto ka ng chicken na hindi mo na pinakuluan, kailangan lang huwag masyadong malakas yung apoy para iwas sunog sa balat ng manok, tapos sa loob hindi luto. Kailangan talaga medyo madami rin yung mantika, tapos kailangan tama lang yung baga. Yan o, ang ganda ng pagka-brown. Ganyan po ako magluto ng fried chicken. Okay na yung ganyang dami ng mantika, yung nasa kalahati lang ng manok habang pinipirito mo kasi pag kumukulo na yung mantika, malalagpasan niya yan sa ibabaw. Sa puntungang ito ay ilalagay na natin yung pangalawang batch at huling batch na rin para sa ating pipirituin. At kung ikaw nga ay mahilig naman sa gravy, huwag mo munang itapon yung sobra mo sa breading. Lalagyan mo lang siya ng tubig, depende sa dami ng natira, depende rin sa dami ng tubig na ilalagay mo. Magpainit ka lang ng kawali, lagyan mo ng butter, tsaka mo i-strain ngayon at ilagay mismo sa kawali, pakuluan mo siya hanggang sa ma-reach mo yung stickiness, yumminess ng inyong graviness. Char lang yun, kung wala naman kayong butter, pwede na rin yung star margarine, pwede na rin yung mantika na konti lang na pinagprituhan nyo. Ito na yung ating gravy at kunin na natin yung last batch na ating pinipilito at ipatikim na natin or ipakain na natin sa aking asawa dahil nag-aantay na siya habang nanunood ng kanyang football. O tignan nyo nga naman mga kailyan, napakasarap ng itsura. That's good, honey. That's very yummy.